national government budget. Ngayong taon po, 2024, mas mataas po ang inilaan na budget ng Kongreso para sa DPWH alone. Dito po sa flood management, nasa 1.35 billion kada araw. Meron po ang DENR, meron din po ang MMDA, meron din po ang Pag-asa, meron din po ang Climate Change Commission. Aabutin po ito ng 1.44 billion kada araw. Ngayong araw pong ito, kaninang umaga, nagulat po ako nung meron pong kumaladkad sa pangalan natin tungkol po sa flood control project sa mahal nating lalawigang Bulacan. Uulitin ko at parang sirang plaka na po ako, Mr. President. Wala po ako kailanman naging flood control project. Para po tayong sirang plaka, dito sa Senado paulit-ulit, 1.4 billion pesos ang budget ng gobyerno, pero nasaan po itong flood control na ito? In the same year, Mr. President, kanina sa Kamara, sinasabi, in the same year, may program daw po si Joel Villanueva. Wala pong ma-verify, wala pong ebidensya, wala pong resibo. Mr. President, sabi ng matatanda, kung sino yung lumalaban, siya yung gusto nilang tamaan ng mga sindikato. And if you can't convince them, confuse them. Binanggit din po yan ni Mayor Vico Soto. Uulitin ko po, Mr. President, hindi lang po categorically denying yung binabatong putik sa atin at para dumihan ang ating pangalan. May resibo po tayo, madaling verifikahin. Tayo po ay more than willing mag-undergo at sumali sa anumang investigasyon sapagkat wala po tayong tinatago. Fact, pati ang tatay niyang si Sibak Party List Representative Brother Eddie Villanueva kwestiyon ang flood control budget noong 2023. For 2024, ang total proposed budget para sa problema ng baha ay 265.4 billion pesos. Again, sa TPW lang po ito. Wala pang ibang ahensya. Gusto ko pong tanungin ang Development Budget Coordinating Council dahil kayo naman po ang nag-a-approve ng budget ng mga ahensya. Meron po ba kayong nagawang assessment o review kung effective o nakapag-deliver ba ng desired results ang nailagay nating budget dito sa flood control? Ito po yung nilalatag ko sa unang araw pa lang ng ating budget hearing. Your Honor. Para may pakita po natin ang ating mga kababayan na seryoso ang Kongreso sa biglang solusyon ang problema natin kanina. Madam Chair, kanina po, ang dami-daming nag-interpellate. Reviewin natin sa video. Puro time expired. Mula umaga kanina nakaupo ko rito hanggang ngayon. Konti pa lang ako nasasabi ko, di ba? Pipigilin ako. Magkatapos na po ako. Pero ito lang po gusto kong sabihin. Ang sa akin lang po, naniniwala pa rin ako na bawat miyembro ng this honorable august body ng Kongreso, meron po tayong innate goodness. Napakahirap po ang tamaan ng horrible flood problems. Maaring sa atin, hindi natin naramdaman dahil magandang buhay natin. Pero yung mga ordinaryong tao sa Central Luzon. Kaya po, huling sasabihin ko po, yung sinabi ng famous statement ng statesman Edmund Burke. For what is necessary for evil to triumph is for good men to do nothing. Ito po ay nakalagay sa James 4:17. God said, if you know the good things to do and you don't do, And we request Secretary you sin. Mina to God bless you please po, respond and may God to the bless series the of Philippines. questions. Thank you, sir. We will proceed to our next interpellator from Gentlemen, no seconds, Madam Chair. May I be recognized to say something just for a few seconds? Because this is the first time I experienced that several interpellators extended their questioning and yet they were not stopped. I was the only one who was stopped. And my interpellation is the prompt reminder na milyon-milyon tao nagsasabi sa baha. Bakit natin lang, ang sa akin lang po, may lang po tayo. Teka, di ba dawit din si Senator Joel sa pagkurakot ng flood control? Yan ang malaking tanong. Isipin natin, kung may kinalaman si Senator Joel sa flood control corruption, bakit niya ito in-expose noong 2023? Wala namang pumapansin sa flood control nung panahong yun. In-expose ba niya ang sarili niya? Simple lang ang sagot. Fact, walang kinalaman si Senator Joel sa flood control corruption.
Eh bakit dinadawit siya? Kasi nga, siya ang nag-expose. Galit sila kay Senator Joel. Sinong sila? Walang iba kundi ang mga nagmanipula ng budget. What was Zaldico doing? Dapat ipaliwanag niya bakit unang-una, bakit siya may discretion over this amount of money. Yung dalawang party list associated to him, Yeah. Ako Bicol, 2.295 billion at saka yung BHW nasa pamangkin niya to 2.064 billion. And we're only talking of one person here, Zaldico. Yeah. And there are so many others in the list of the Hindi, pero siya president. na yung pinakamalaki. Oo. Siya na yung pinakamalaki. But his case is ilalagay. unique kasi contractor na nga siya, congressman pa. Who's responsible for all the insertions sa 2025 budget? Specifically, who was the APRO chair? That was Zaldico. And Zaldico's company is in the top 15. Ba't hindi pinapatawag ng Congress? Papatawag nila. Kapag pinatawag nila at pinag-explain nila si Congressman Zaldico, baka maniwala pa ako. But I doubt, kasi ang tindi ng conflict of interest eh. Who do you want to get called to the hearings? Well, gusto ko sana makita si Congressman Zaldico na matawag dyan sa hearing at mag-appear siya dyan sa mga hearings na yan. Sa kanilang lahat, hulaan mo kung sino ang unang nagbulgar ng mga anomalya ni Contractor Congressman Zaldico. Walang iba kundi si Senator Joel Villanueva. Ito pong kumpanya niyang SunWest Corporation. True or false? Ito po ba ang isa sa pinakamalaking government contract? Sagot, true. True or false? Ang korporasyon po ba niyang SunWest Corporation ay kasama dito sa kontrobersyal na Farmally case dito na inimbestigahan sa Senado na kasuhan ng Senado? The answer is true. Kasama din po ba ang kumpanya niya dito po sa kontrobersyal na DepEd Laptal? Ang sagot po, true. Pinakakasuhan din po ng Senado ang kumpanyang ito. Bukod po dito, yung reklamo po sa ombudsman ng anti-corruption group na ang pangalan Task Force Kasanag International, meron din pong 50 billion na kaso na kinakaharap ang taong ito. Ang masaklap po, inappoint po siya ng Kamara de Representantes bilang tagapagbantay ng kaban ng bayan. Si Dracula, inappoint mo bilang tagapagbantay ng At yung mga imbentong kasong dinismiss na ng ombudsman dahil napatunayan ng NBI mismo na pinaikilang ang pirma niya, hinuhukay pa nila. Desperado silang wasakin siya, kaya ang daming mga imbentong paratang. Kesyo lagi daw kasama ni Senator Joel ang kontrobersyal na District Engineer Henry Alcantara sa picture. Pero di ba nila naisip na normal ito dahil mga opisyal sila ng gobyerno? Nagkakasama talaga sila sa mga aktibidad ng pamahalaan. Kagaya nito, kasama ni Alcantara si Governor Daniel Fernando, Secretary Sonny Angara,
at Pangulong Bongbong Marcos. Ibig sabihin ba nito ay guilty sila? Kesyo nang hingi daw siya ng suhol noong October 2023 sa isang Viber message para ma-appoint si DPWH Secretary Bonoan. Sir, yung picture po na yan ay nung October 2023. Kaso may butas ang kwento nila. November 2022 pa lang, appointed na si Bonoan. At si Senator Joel naman, naging member lang ng Commission on Appointments noong February 2024. Sa mga imbentong paratang, ang star witness nila ay si ex-Assistant District Engineer Bryce Hernandez. Isa siya sa mga tinaguriang BGC Boys o Bulacan Group of Contractors. Fact, milyon-milyong pera ng bayan ang naipatalo na nila sa kasino. Fact, 70,000 pesos monthly lang ang sweldo ni Bryce Hernandez, pero marami siyang luxury cars at luxury wristwatches. Ang taong ito ang gusto ni Ridon at Saldico na paniwalaan natin sa scripted na hearing nila. Na walang paper trail, walang documentary evidence, walang audit report, walang ebidensya. In short, walang katotohanan. Kaya nga umurong si Ridon sa hamon ni Congressman Toby Tiangco na imbitahin si Mayor Magalong sa hearing para pangalanan ang mga congressman na kumikickback sa flood control. Ni Mayor Magalong. So ayaw nyo bang mag-present ng motion na imbitahan na siya kaagad para pangalanan na rin po niya? At sinabi naman po niya na willing naman po siyang imbitahan. So, Congressman Avante, you're being asked. Should I make the motion now? Better, Mr. Chair, to show na talagang seryoso tayong imbitahan siya. I just have one. Mr. Chair. Before speaking, I have one question lang po to Congressman Chaco. Is this part of your interpellation or what is this? Okay. All right. It's part of my 5 minutes, Mr. Okay Chair. po. All right. And after this, I will have no further questions because this will be my basis of seeing if talagang may pupuntahan tong committee na to o wala. Kung ayaw natin imbitahan si Mayor Magalong sa agarang panahon, magkakaproblema tayo sa credibility. We just finished the hearing right now. We still have a lot of contractors that are waiting to be investigated, to be interpolated. So why don't we wait? Why don't we finish
sa kanya ng South Korea-based Anti-Corruption Civil Movement General Federation na otorisado ng Anti-Corruption Commission ng South Korea.